Welcome back guys, narito ng tagal breakdown ng season finale ng Marvel's Secret Invasion. Baka may nalagpasan kang detalye, easter eggs at ano-ano nga ba ang mga kapangyarihang nakuha ni na Gravik at Gia. Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Nagsimula ang episode sa usapan nila Priscilla at Fury matapos ang barilang nangyari. Nagpaalam na si Fury kay Priscilla aka Vara at masusundan na ito ng eksenang ito. Tandaan natin na ginaya ni Gia or Gaia si Fury. Nagkunwari siyang si Fury para makausap si Gravik. Kaya mapapansin nating alam niya kung ano ang mga pasikot-sikot dito. At may kita natin ang ilang pinatay ni Gravik mula sa mga nakaraang episode. Balik tayo sa ospital kung saan napasok na ni Sonya ito upang hulihin ang Skrull Rhodey. Ginawa niya ito para magpanik ang Skrull Rhodey at mapatay ni Sonya isa-isa ang mga bantay. Balik tayo kay Gravik at Gaia. At binato niya pabalik ang ilang pinagawa ni Fury sa kanya. This face! This was the first human I killed. At binuklat kung nasaan na ang pangako ni Fury na hanapan sila ng bagong tahanan. Uulitin ko, si Gaia ito, hindi si Nick Fury. Pagkakaalam ni Gravik, patay na si Gaia at higit sa lahat kainahan ni Gravik si Fury. Hanggang sa ibigay ni Gaia ang mga DNA ng iba't ibang karakter ng MCU. At dito na matutuloy ang plano ni Gaia na sorpresahin si Gravik at ipaghiganti ang kanyang mga minamahal. Kani-kanino kaya ang DNA ang nakita natin dito? Nariyan ang DNA ni Ghost na nakita natin mula sa pelikulang Ant-Man and the Wasp. Nariyan ang DNA ni Captain America, Corvus Glaive, Thanos, Outrider, Proxima Midnight, Captain Marvel, Abomination, Mantis, Cull Obsidian, Drax, Korg, Ebony Maw, Frost Beast, Hook, Chitauri, Valkyrie, Thor Odinson, Gamora, Groot or Flora Colossus at ang Winter Soldier. Ito yung iba't ibang kapangyarihan na nakita natin sa bigating labanan sa pagitan nila Gaia at Gravik. Ito lang yung mga DNA na compatible sa kanila dahil ang ilang kapangyarihan ay kinakailangang pagtutunan gaya na lang ng kapangyarihan nila Doctor Strange at Wanda Maximoff. Siyempre yung labanan nila ay puno ng easter eggs. Nariyan ang kapangyarihan ng Extremis, ang kalahating braso ni Gravik ay mula kay Groot, ang kabila naman ay galing kay Abomination. Nariyan ang braso ni Drax, ang kapangyarihan ni Ghost, at nariyan din ang braso ni Korg, ang kapangyarihan ng Frost Beast, ang kapangyarihan ni Captain Marvel. Habang sila'y pabagsak, tiniik ni Gravik si Gaia gamit ang lakas ni Thanos. Gumamit si Gaia ng kapangyarihan ni Mantis at muli, kapangyarihan ni Captain Marvel. Makikita rin natin dito ang kapangyarihan ni Ebony Maw, ang pagsipag gamit ang binti ni Hook, at tinapos ito ni Gaia sa pamamagitan muli ng kapangyarihan ni Captain Marvel. Pinakawalan ni Gaia ang mga hinuli ng ilang Skrulls, sila yung mga ginaya ng mga Skrulls, lalo na ang tunay na Rhodey at Everett Ross. Kapansin-pansin na hindi dito makalakad na maayos si Rhodey. Ito ay nagkukumpirma na si Rhodey ay isa ng Skrull bago magsimula ang Avengers Infinity War at Avengers Endgame. Paano ko nasabi? Mapapansin nating nakasuot siya ng hospital gown. Nangangahulugang siya ay dinukot ng mga Skrulls noong siya ay nasa ospital dahil sa aksidenteng nangyari sa pelikulang Captain America Civil War. Posible talagang hindi na niya alam ang mga kasunod na nangyari bago siya madukot at posible ring hindi niya alam na patay na ang kanyang best friend na si Tony Stark. Samantala, nag-overreact naman si President Ritson. That is why tonight I'm presenting to Congress for immediate emergency authorization a bill that designates all off-world-born species enemy combatants. Isa ito sa mga maling desisyon ni Ritson na nag-udyok sa malawak na global crisis at kung saan laganap ang patayan at hanapin ang mga Skrulls at nadadamay ang ilang inosente. At maaaring ito ang simula na paparating na pelikulang Captain America, New Brave World. Muling umuwi si Fury kay Vara at nagkatanungan kung mahal pa rin ba siya ni Fury kahit na isa siyang Skrull. Ang isa na maeksena ay kung saan nagkaharap si Gaia at Sonya. Tila gustong gamitin ni Sonya si Gaia at ang ilang Skrulls gaya ng ginawa ni Fury. At isa ito sa mga pagkakataon na makagawa si Sonya ng sarili niyang British team gaya ng nasa comics. At may kita natin dito ang ilan pang dinukot na mga Skrulls at sinyas ito na hindi pa tapos
ang pananakop ng mga Skrulls. Sa unang eksena, may magandang balita si Fury. Kree said they're open to peace talks with the Skrulls. Nangangahulugang may kunting pag-asa pa na magkaroon ng tahanan ng mga Skrulls at may pakiramdam ako na kukonekta rin ito sa paparating na pelikulang The Marvels. Ano kaya masasabi nyo sa ending ng Marvel Secret Invasion? Just comment down below. Maraming salamat sa buong suporta lalo na sa pagpapalago ng ating channel at community. Continue to share or subscribe ka na. Dito lang yan sa M-Stream. Thanks for watching. Superhero landing! Yeah, that's really hard on your knees.